gabi po. Sa ating Diyos po lahat ng papuri. Ako po ay naka-receive din lamang po ng kanyang awa at ng habag ng biyaya po ng ating Diyos. At binabati ko po ang bawat isa ng magandang gabi, pinagpalang gabi po. Maging sa mga nasa online, maging mga nasa online po dyan sa bahay ni Sister Weng. Praise God at nagpapatuloy po tayo sa grasya po ng ating Panginoon. So once again, it's my privilege. I'm not worthy to share the word of God. Di po karapat dapat dito, subalit by His grace and His mercy, wala po ako masabi kundi napakalaking pasasalamat din po sa ating Panginoon at binigyan niyo rin po ako ng time para makapag-share din po. I received din po yung mga words at as I pray po, yung pong mga words na atin pong nawang napapakinggan, hindi lamang po ngayong gabi na ito, kundi sa mga panahon na may nagtuturo po that those words ay talagang pumasok po sa ating tenga at dumaloy sa ating dugo, sa blood po natin, sa bloodstream. At ito po ay pumasok hanggang puso natin, hanggang sa kaibuturan po ng ating espiritu at ng ating kaluluwa. Amen. So yun po yung ating dasal at ating panalangin para mag-reflect po at mag-reflect nga po yung mga pinag-aaralan po natin para sa kapurihan po ng ating Diyos na buhay. Amen. Okay. Last Sunday po pinag-aralan po natin mga kapatid. If you remember, yung pong sanctified in the truth, pinabanal sa katotohanan. At ngayong gabi naman na ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang tunay na katotohanan. Truth. Ang tunay na katotohanan. So yun po yung ating pamagat ng ating pong pag-aaralan, which is kapag pinakinggan po natin yung katotohanan, ano nga ba itong katotohanan na ito? So mahalaga po para sa ating mga lumalago at lumalagong mga Kristiyano sa biyaya ng ating Diyos. Ayon sa kanyang kaalaman, karunungan at sa kanyang grasya is malaman po natin ano nga ba itong katotohanan na ito. Sabi po ng isang great French Protestant reformer, sabi po ni John Calvin, na all truth is God's truth. Lahat ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos. Lahat ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin po noon, since ang katotohanan ng salita ng Diyos ay galing sa Diyos, buhat sa Diyos, mula sa langit. Okay? Lahat ng katotohanan, ito ay katotohanan na galing sa Diyos. Okay? So, yun po yung isang statement na nakita ko lang po, shinare ko lang po sa inyo. Alright, then ito pong salitang truth o ang salitang katotohanan na sa English nga po ay truth, katotohanan, galing po sa Greek word, sa salitang Griego. Pakinggan niyo po ito, yung aletheia. Spelling po niya is A-L-I-T-H-E-I-A. Aletheia. Ibig sabihin po na sa English, truth. Tagalog, katotohanan. So sa atin, importante po at bakit po natin kailangan malaman at maunawaan at syempre kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ito, lalo na sa larangan ng ating pananampalatayang Kristiyano, yung ano nga bang halaga nitong katotohanan na ito. Sapagkat kapag pinag-usapan natin ay buhay, yung buhay po natin bilang physical na buhay, kundi talagang merong spiritual na buhay, ay ang isang maling pagtatalaga ng ating paniniwala at pananampalataya, kung ito man ay tama o mali, ito po merong eternal consequences. Okay? Kaya kailangan yung ating pong pagtotoo ng pananampalataya natin o paglalagak ng ating paniniwala sa isang totoong bagay ay talagang dapat ay tunay. Na doon yung reality o yung realistic na sinasabi nga po. So like for example, pag nagbigay po tayo ng maling amount o yung medication pagdating sa, kunyari, nagbigay tayo ng gamot na sobrahan, na overdose, so maaaring mag-cause po ng death. Kaya kung alam natin kung tama yung ating binigay, so alam natin mag-extend ng buhay po. Sa physical aspect po yun. Another example, halimbawa, meron tayong salapi sa ating bulsa.
At then, naniwala tayo sa nagsasabi sa atin, ilagak mo dito yung iyong pera para sa isang investment. Pag naniwala tayo doon, hindi pala totoo, so maaaring mag-ruin, maaaring mapahamak po yung family o yung tao na naglagak ng kanyang investment sa maling pinaglalagaan nito. Another example, mga kapatid. Halimbawa naman, pupunta ka sa isang lugar, gagamit ka ng eroplano, sasakay ka sa eroplano, at mali yung nasakyan mo, yung boarding plane na sinasabi, at dinala ka sa isang maling lugar. So, hindi po ba malaking abala po sa atin yun, mga ganung bagay? Okay. So, yun po yung ilan sa mga bagay na talagang pagdating po sa totoo, So, another instance or example is kapag naman halimbawa, naniniwala pa yung isang tao halimbawa sa mga superstitious belief, tayo mga Kristiyano, hindi na po tayo naniniwala sa mga ganun. Sapagkat merong mga pag-aaral at talaga namang hindi biblical yung mga ganung bagay. So, it might lead to stress, depression, and related health problems. Nung pong tayo pong inyong lingkod ay nasa Katoliko po, nang hindi pa po tayo naniniwala at nagbabasa ng Biblia, ako po ay talagang naniniwala sa mga ganung bagay. Pero nag-create po siya ng takot sa akin nung mga panahon na yun at ng mga pag-alala. So, hindi po mainam po yun, So, yun po yung ilan. How much more pagdating po sa area ng religion o ng Christian faith. I'm talking about the faith ng Christianity. So, malaki pong impact nun, pagka ang pinagtuunan natin ng ating buhay, panahon, maging sa lapiman ay nakatuon sa tamang pananampalataya o yung katotohanan na sinasabi, malaking bagay po yun. Kasi sabi nga po natin, meron pong eternal impact po yun. Alright? Hindi pag sinabi eternal, eternity, talaga pong walang hanggan po yung impact po niya. Kaya kailangan ay sakto dun sa ating paniniwala at pananampalataya, dun sa katotohanan na sinasabi, na mismo galing sa Diyos. Okay. So, gagamitin po natin ngayong gabi yung Gospel of John. Pero po ba kayong Bible? By Bible po tayo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Juan, chapter 18, verse 36 to 38. Okay. Akin pong babasahin. Then, yung iba po pwede pong pakinggan po natin. Alright, so ito po yun. Si Pilate po yung kausap po dito ni Lord, ni Jesus, si Pilato. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." Then Pilate said to him, "So you are king?" And Jesus answered, "You say that I am a king, and for this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice." Pilate said to him, "What is truth?" And he had said this, he went back outside to the Jews and told them, "I find no guilt in him." So I'll try to read po again po sa Tagalog po, mga kapatid. Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian." Sabi ng 37, sabi ni Pilate, "Kung ganoon, isa ka ngang hari." Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." And verse 38, "Ano ba ang katotohanan?" Tanong ni Pilato. Okay, so ano nga ba yung katotohanan? Alright, so to give you some background po, so nung time ni Lord, nung panahon na yon, na ang ating Panginoong Hesus, bago po siya ipako sa krus, dumating po sa punto na ang kanyang buhay ay dali niya sa krus para siya ay ipako sa krus at mamatay para sa kasalanan po natin. Dumaan po siya sa 6 na trials, Okay?
Meron pong 3 or 6 na trials na pinagdaanan po ang ating Panginoon. 3 sa mga Jews, 3 sa Romans. Okay? Nung dumating po siya sa punto na humarap po siya kay Pilato, okay, tinatanong ni Pilato, ano ang katotohanan? So alam niyo nung time na yon, si Pilate, at alam naman po natin, since siya po yung isang emperador po ng Romans, na meron po siyang power o authority na maaring magpalaya kay Jesus, or else maaari siyang mag-declare ng crucifixion sa ating Panginoong Hesus. At yun, nung panahon na yun, nakita natin na nakipag-usap ang ating Panginoon sa kanya. Pero ang sabi ni Lord, sa 36, pag tinignan po natin, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Okay? And my kingdom is not of this realm. Yung kaharian niya hindi dito. Ang kaharian niya ay yung makalangit na kaharian, yung heavenly kingdom. At yun, dahil doon, nagbigay ng statement at ng unang tanong si Pilato kay Lord. Sabi niya, kung gayon, ikaw ay hari. Hari, Pero sumagot ang ating Panginoon, yes, sabi niya, you say correctly that I am a king. Subalit sa pagtatanong na yun, sabi niya, kapag tinignan po natin, at binasa ng Tagalog ulit, ikaw na nagsasabing ako'y hari, ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan. Okay, ito po ang dahilan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan at nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. So what is the truth? Sabi ni Pilate, Yun po yung tanong na kung atin pong susuriin yung tanong, ito yung tanong na animoy hindi tunay na sincero sa kanya pagtatanong. Doon yung panghahamak, pangmamaliit kaya sa ating Panginoong Hesus, na doon yung talagang, alam niyo po yun, yung kung isipin natin, yung hindi talaga tunay yung kanyang pagtatanong, na gusto niyang malaman yung totoo. At beyond nung kanyang pagtatanong na yun, doon na rin yung tinatawag na rejection, kay Lord. At maging yung rejection na yun sa katotohanan na ito, patungkol sa ating Panginoon, yung espiritu ni Pilato ay dala hanggang ngayon. Sabihin sa panahon natin ngayon, maraming mga ganung mga pagkakataon. Okay. Siguro marahil mga kapatid, pag nag-share kayo, tayo ng Word of God, na encounter natin na may mga tao na animoy parang nire-refuse, deny, nire-reject. Ano nga ba ang katotohanan? Okay. So, ang tagal na po nun. Kung isipin po natin hanggang ngayon, nandun pa rin yung espiritu ni Pilato. Yung refusal ng truth. Okay, yung pagtanggi sa katotohanan, yung espiritu ni Pilate na yon ay narito sa panahon natin yon. Nasa paligid lang natin. Okay. So, itong mapanuksong tanong na ito ni Pilato, ano ang katotohanan? Okay, ay maaaring nabubuhay kasama ng mga mag-aaral sa mga school. Right? Yung espiritu na yon, yung refusal of truth. Maaaring itong espiritu na Pilato na ito, okay, ay maaaring naglalakad sa mga bulwagan ng pamahalaan. Nasaan nga bang katotohanan? Sa government natin. Maaaring itong tanong na ito, what is the truth? Is, alam niyo yun, dinodominates nito ang social media o ang media. Na kapag nanood tayo, binuksan natin, kung anumang mga social websites, talagang hindi natin kailangan tanggapin lahat ng mga nakasulat, isinasa doon. What is the truth? Okay. So, maaaring itong espiritu na ito ay maaaring, what is the truth? Where is the truth? Itinuturo sa school. Hindi lahat po na itinuturo sa mga paaralan, totoo. Kung mapapansin po natin, Okay, maging sa mga simbahan, lalo na sa mga non-Christian, di po ba? So, kapag hindi na tungkol sa katotohanan, doon na po tayo magdalawang isip, Alright, so yun po yung encounter ni Lord. Pagdating po sa tanong na yun, ni Pilato. Pero, alam nyo, in the end, si Jesus, si Lord,
is na napag-alaman na hindi naman talaga siya guilty. Okay? Hindi po guilty ang ating Panginoong Hesus. Pero yun nga yung tanong, ano ba yung katotohanan? Pag binasa po natin, tinignan po natin yung dalawang verse na yun sa 37 and 38. Tatlong beses pong binanggit po yung salitang truth o yung katotohanan. Alright? What is the truth? To testify the truth. Okay? To know the truth. So, yung katotohanan na yun ay nag-exist ng tatlong beses dun sa verse. What is the truth? Nakita niyo po yun, yung pagdududa, pag-aalinlangan po ni Pilato. Alright, so yun po yung umpisa nun kay Pilato po, So sinasabi po ng ilang mga mangangaral, na ito pong rejection ng truth na ito sa New Testament ay nag-umpisa mismo ay Pilate. Okay, what is the truth? Hindi po yun matapat na tanong kung isipin po natin. So yun po yung mababasa po natin dun sa verse. Yung inquiry niya ay merong halong pangungutya sa ating Panginoong Hesus. Isang mapanlinlang na tanong, what is the truth? So nakakalungkot lang isipin kung ating titingnan, pagkakataon na sana ni Pilate, Pontius Pilate na makilala, ang tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, pero nandun yung rejection ng katotohanan. So ganun din marahil sa panahon natin ngayon, marahil pagkakataon na sana makilala, pagkakataon na sana malaman, pagkakataon na sana maministeryuhan pagdating sa kaligtasan. Subalit nandun yung ilang mga tao sa paligid natin na nire-reject nila yung katotohanan ng ating Panginoon. So, ano nga ba yung tunay na katotohanan? What is the truth? Right? So, nung panahon po ni Paul, meron po siyang sinulat na verse, Sabi po niya sa Romans chapter 1, verse 18. So, dito mapapansin po natin yung kalooban ng Diyos, yung will ng Diyos, yung nais ipakita ng Diyos sa mga tao. Sabi po ito po yung truth, isa sa mga since si Paul is ginamit po ng ating Panginoon, he was inspired by the Holy Spirit, by His revelation, of course. Sabi po niya sa verse, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Okay? So, dun sa mga tao na sinusuppress yung katotohanan is talagang nagkalat po sa ating kapaligiran po yan. Nahahayag mula sa langit yung puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Alright, so bagamat ang Diyos, pinakita niya yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang essence, yung kanyang attributes, nang ipakita niya ang sanilikha, ay ang tao ay wala nang idadahilan kung sabihin natin na walang Diyos. Doon pa lang sa paglikha ng Diyos, masasabi na ng tao niya talagang merong Diyos. Dahil ang Diyos mismo ay nagbigay ng konsyensya sa tao para malaman ng totoo. So, ganun po yung kalooban ng Diyos, at yung kanyang binanggit sa verse na ito, na sabi niya, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos sa mga taong nagbubulag-bulagan, sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos, ayaw tumanggap, ayaw maniwala. So, ganun po yung nakikita po natin sa verse na ito. So, itong salita po ng Diyos, kapag po pinag-usapan po natin ay katotohanan, it is the word of God, of course. In English, it is irrefutable. Okay? God's word is irrefutable, meaning, yung salita po ng Diyos, it is proven, certain, and convincing. Kaya yung taong nilikha ng Diyos ay wala nang dahilan to resist or to oppose dun sa God's truth. Alright? Pero yung tao, mas pinili pa yung dilim. Mas pinili pa yung mali. Mas pinili pa kung ano yung mas makakasaya sa kanya. For example, sabi ng Psalms 14:1 sa verse na ito, sabi ng mga mangmang, the fool says in his heart, there is no God. Okay? Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Alright.
So yun po yung tao, ano? Ito yung tao na masasabi po natin na unregenerated, of course. Ito po yung tao na not born again. Ito po yung tao na dead because of sin, trespasses of sins. But we are, hindi na po tayo kagaya ng mga tao na nabanggit po natin because we are now alive in Christ Jesus. Sapagkat nakipag-isa na nga po tayo kay Kristo. Sabi ng John 3:19-20, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, meaning si Lord, yung truth, yung nagdala ng katotohanan. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Right? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Alright? Ito po yung mga tao na ang katotohanan ay kanilang hinahadlangan, sinusuppress yung truth. Madalas po ito po yung mga tao na unregenerated, ano? Yung taong walang tunay na buhay, walang tunay na relasyon, walang tunay na buhay mula sa Diyos because they are dead in trespasses of sins. So another instance of the verse is from Romans 1:25. So itong mga tao na ito, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. Again, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Na kapag itinuloy po natin yung verse na ito, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Pero alam niyo po ba na noong pa lang Old Testament is talagang nandun na yung denial of truth. Historically, I'm talking about yung sa Genesis, ano po? Genesis 3:1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos? You see the question. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy? Na kung titingnan po natin mga kapatid, na doon pa lang sa tanong na yon, nagtatanim na si Satanas ng, alam niyo yung pagdududa o ng denial o ng rejection. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Doon po nag-umpisa, kung titingnan po natin. Alright? So, yun po yung rejection. So, kaya delikado po, pagka hindi po talaga na dun, pag wala po yung, hindi po naka-align, yung kaisipan ng tao, yung puso ng tao dun sa truth, dun sa katotohanan. So, again, yung consequences po pagka wala po dun sa katotohanan, it might lead dun nga po sa tinatawag na death of any church. Pag wala po sa tunay na katotohanan, death of the church, yes. Yun po yun, pag wala po sa tunay na katotohanan, spiritually, dead, of course. Yung rejection ng truth na ito ay talagang maaaring mag-lead niya sa tinatawag na, yun nga po, yung devastation and destruction. Siyempre, hindi lamang sa church, maaaring sa society, maaaring sa kahit anong kultura, pag wala po yung truth, o kahit sa anong bansa. Kung papansinin po natin sa Middle East, o kahit sa anong bansa, kahit dito, kung saan man, na kapag ang katotohanan ng hindi siyang ginagawa at sinusunod, maging sa pamilya, tingnan nyo yung Israel, yung Middle East, na doon po yung, alam nyo, yung saturated sila ng yung gera, Historically, sobrang dami po ng war na kanila pong na-encounter. Sapagkat ang katotohanan po ay wala po doon, Maging po sa isang family, as I mentioned po just a while ago, hindi na po ako lalayo, pamilya ko na lang. Magulo po. Ayun po yung word na pwede kong gamitin to describe my family. Nung wala pa po ang ating Panginoon sa buhay ko o buhay po ng family, talagang ang mga bagay na hindi dapat nakikita na nagtatapunan dahil sa laging nag-aaway ang aking mga magulang, hindi dahil sa maling religion o kung ano man, kundi dahil sa maling ginawa o diskresyon sa paggawa ng isang bagay na mali. Dahil sa maling kaisipan, wala sa katotohanan, wala pong kapayapaan. Yun po yung experience po natin. Pero ganun po man, purihin po ang Diyos, at ayun po, iniahon naman po tayo dun sa magulo, medyo nakaranas po tayo yung payapang buhay naman po kahit paano nasa isip po natin, sa Panginoon, dahil sa Panginoon. So, yun po yung totoo, kaya
based on the teaching natin that no person, no institution, or even no nation may survive without the truth. Pag wala po yung katotohanan. Kaya importante po yung truth, ano. So, na ma-realize po natin yung importance po ng katotohanan. Pero sabi ni Pilate, what is the truth? Ano itong katotohanan na ito? Isipin natin itong 1837 nandyan. Tingnan po natin. Again, basahin ko. Ito ang dahilan, sabi niya, bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan? Ito po yung dahilan, upang magpatutuo tungkol sa katotohanan. Magpatutuo tungkol sa katotohanan. Gusto rin nating malaman at siguro naitanong din natin sa ating isip, bakit ang ating Panginoong Hesus ay sinilang ng isang birhen? Okay. Sa Luke 1:35, sumagot ang anghel, sabi niya, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ito po si Mary pong kausap ng angel. At ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay banal, sinilang siyang banal dahil sa Espiritu Santo, tatawagin siyang anak ng Diyos. Okay. Sabi ni Lord, dumating siya at siya ay pumunta dito sa sanlibutan, naparito siya, sabi niya, upang magpatutuo tungkol sa katotohanan. Pero ultimately and primarily, na yung kanyang pagdating dito sa lupa, yung Diyos na anak ng Diyos, pinakamataas na Diyos, bilang kataas-taasan Diyos. Okay, nang dahilan, ultimately po is yun nga po, para dumating sa punto sa kanyang buhay, na siya ang magbata ng ating mga kasalanan. Or to go to the cross, and to bear our sins, and to propitiate the righteous anger of God. Narinig po natin yung word na propitiate, meaning po nun is to appease the righteous anger of God. Sabihin nun, para mapatawad po yung kasalanan po ng tao. Kasi instead na tayo po yung magbata ng kasalanan ito, o tayo po yung kumuha ng kasalanan, ay yung parusa ng Diyos para sa atin, ay ginawa po ng ating Panginoong Kristo. Okay, para sa ating kaligtasan. Ano po? And then the second ultimate reason kung bakit po siya dumating sa lupa is to reconcile holy God to unholy sinners. Para sa ating mga hindi naman banal na makasalanan, pero binanal ng Diyos. Naalala niyo po yung topic natin last time, that yung mga believers of Christ is being sanctified in the truth. Noong pa man na born again yung isang Kristiyano, na doon na yung process of sanctification, binigay yung sanctification, yung past sanctification. At ang dinadaanan po natin na mga kapatid ngayon ay yung progressive sanctification. At ang mabuting bagay na maaaring maganap sa isang tunay na mananampalataya ay tinatawag na perfected sanctification or glorification. Okay? So, his reason is to reconcile holy God to unholy sinners and to redeem us out of the slave of sin. So, ganun po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pag binalikan po natin yung 1837, kung bakit siya ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatutuo tungkol sa katotohanan. Kaya po ang Diyos po natin ay Diyos ng katotohanan. So, it means na lahat ng lalabas sa kanyang labi, lahat ng nakasulat sa inspired holy book o sa Biblia, ay talagang mula sa kanya, ito po'y banal. Alright? So, ito po'y totoo. Ito po'y tunay. So, one word to describe the word truth, or to define the truth, one word, reality. Okay? Reality. Alright, again, going back to the topic, sa Deuteronomy 18:15, ito po yung ating Diyos, the word uses is this one. The Lord your God will raise up you a prophet like me from among you, from your brothers, is to him you shall listen. Ang ating pong Panginoong Yahweh, dito sa Tagalog, kausap po niya si Moses. Sabi ng ating Panginoon, sabi ng verse na ito, kausap po ni Yahweh si Moses, o kausap ni Yahweh yung mga Israelites, sabi po ng Diyos, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos, ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko.
dapat kayong makinig sa Kanya. Okay, so ito pong verse na ito, yung words, yung last part, sabi niya, dapat kayong makinig sa Kanya. Sa Kanya. Tinutukoy po nito na yung sa Kanya ay ang ating Panginoong Hesus. Sa Matthew 17:5, sabi doon, He was still speaking when behold, bright cloud overshadowed them, and voice from the cloud said, This is my beloved Son. Again, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Take note, listen to Him. So it means to say, prophetically verse from the book of Deuteronomy 18:15, merong binanggit po doon, merong isang propeta. Again, our God, Jesus Christ, is not only a prophet, but He is God. Dapat kayong makinig sa Kanya. According to Prophet Moses. According to Yahweh, according to God, this is my beloved Son with whom I am well pleased. Listen to Him. Kaya yung naniniwala, may tunay na pananampalataya ay nandun sa katotohanan at talagang sumusunod sa katotohanan, of course. Sa Mark 9:7, again, and a cloud overshadowed them, and voice came out of the cloud, This is my beloved Son. Ito ang minamahal kong anak, iniibig kong anak. Si Jesus po yun, sabi po ng boses na galing sa langit, referring with God the Father po yung nagsasalita, pero po yung sinasabi niyang, This is my beloved Son is the Lord. At po sabi niya, listen to Him. Listen to Him. And then Luke 9:35, and voice came out of the cloud saying, This is my Son, my chosen one. Again, listen to Him. Makinig tayo sa Kanya. Okay, sa pagkadala niya, ang alin, yung katotohanan. Now, when Jesus said, sabi niya again doon sa verse, For this I have been born. Ito ang dahilan kung bakit ako isinilang. For this I have come into the world to testify to the truth. To testify to the truth. Upang magpatotoo. Okay? Upang magdeklara. Upang magsalita. Upang magsabi ng katotohanan. Okay? Kaya nakikinig po tayo sa Kanya. Nakikinig po ba tayo sa Kanya? Amen. So, another one is this one. So, we have now to define, yung meaning ng truth. Just to expand yung topic for a little bit more. So, what is the truth? Now, as you remember, a while ago, the word truth came from the Greek word aletheia. Okay? Aletheia. Reality. In one word, reality. Okay. Reality. Yes. When we talk about reality, tumutukoy po ito sa isang totoong bagay. Totoong bagay. Yes, mga bagay na totoo, katotohanan. Hindi ito yung mga bagay na basta inisip lang natin o inimbento lang ng ating isip. O ito ba yung mga theoretical ideas? Hindi po ganun. Okay? Pag nagsalita ng ating Panginoon, ng pagdating sa bagay na totoo, ay totoo talaga. Now, in opposite, ano naman yung mga bagay na hindi totoo? Take note po natin ito, tingnan po natin. Alright. The truth is not how things may appear to be to us. It means, ang katotohanan ay hindi kung anong itsura ng mga bagay sa ating paningin. Na kung ano ang itsura ng isang bagay, sa atin ay totoo na, hindi po ganun. Maaaring maganda sa paningin, pero ang loob ay hindi maganda. Okay? Buwa po sa panglabas, pero ang loob na may, alam nyo na. So, kaya hindi po nakabase tayo kung anong nakikita po natin. Ano po? Alright? The second one is ito. Ang katotohanan ay hindi kung ano ang sinasabi ng karamihan sa isang bagay. Sapagkat sinabi ng marami, itong totoo ay maniniwala na tayo. Hindi po ganun. Ano po? Alright? Then what else? Ang katotohanan ay hindi kung paano natin gusto ang mga bagay. Dahil gusto mo na, totoo na. Hindi po yun. Ano? So, kaya kailangan ng katotohanan ay kailangan pinag-aaralan, sinusuri, inaalam. So, yun po yung totoo, ano? The truth is not an opinion, Paul says. Ibig sabihin po noon, hindi yung dahil nagkaroon ng survey, ng poll survey, kung ano ang nanalo, kung ano ang lumabas, na majority wins, yun ang ating susundin, yun ang ating paniniwalaan, paano kung mali? Okay? So, hindi po yun yung totoo. So again, what else is that? The truth is not which is coming from the world.
na ang katotohanan ay hindi nanggaling sa sanlibutan. Na alam natin na ang nagdala o ang may dala ng katotohanan ay mula sa langit. Mula sa Panginoong Hesus na galing sa langit. That is the truth. Okay? Kaya pagka sinuri natin yung mga kaalaman ng sanlibutan lamang, ay nandun lang sa sanlibutan. Hindi po galing sa ilalim ng lupa. Ito pong katotohanan na pinag-usapan natin ay galing sa langit. Galing sa Diyos. Ano po? Okay? Na ang katotohanan na hindi kung paano natin gusto ang mga bagay. The truth is reality. Reality, yes. Meaning, the truth is how things really are. So, meron po akong ilang mga babanggiting mga terms, mga words, to clarify or to define what is truth. What the meaning of truth, Number one, may oras pa naman po ako, Number one is, truth is divine. When we talk about divine, truth is divine. Na ang katotohanan ay makalangit, ito ay banal, sapagkat ito ay mula sa Diyos. Okay? Ito ay mula sa Diyos na meron siyang pinakamahusay, pinakamatalino, pinakadakila, pinakamakapangyarihang gawa. He's an omnipotent, omniscient, omnipresent God. Okay? Na itong katotohanan na ito, since ito po ay divine, this truth comes down from above. Hindi po galing sa sanlibutan. Ito po ay galing sa labas ng mundong ito. Galing po siya sa langit. Kaya truth is divine. Sa John 3:31, he who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. Alright? Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Tinutukoy po natin ang ating Panginoon. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At ang nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Kaya ang Diyos natin po ay dakila sa lahat. 2 beses pong binanggit po dito sa John 3:31. So, in addition, truth is divine. Since ito po galing sa Diyos at mismong galing sa kaisipan ng Diyos, mula sa kanyang katangiang pagiging Diyos, mula sa kanyang pagiging, yung kanyang very essence of being God, nagmumula mismo sa kanyang kaisipan, sa kanyang diwa, sa kanyang mga katangian, sa kanyang mismong pagka-Diyos. Kaya truth is divine. Hindi po ito galing sa kailaliman, as I said. He who comes from above is above all. Okay, kaya yun po yung isa sa mga definition po ng yung kahulugan po ng or description ng truth. Truth is divine. Okay, He is the source, or God is the source of all truth. Yes, siya po yung pinaggagalingan po ng lahat ng katotohanan. Kaya naman, tinatawag po natin na ang Diyos natin is the God of truth. He is the God of truth. Lahat ng katotohanan po ay galing sa Kanya. Since God is the source of all truth, He is also, or God is the author of all truth. Siya po yung mayakda from Genesis to Revelation. Okay? Siya po yung gumamit ng mga prophets, of course, with an inspired and revealed by the Holy Spirit to them. So, gumamit po siya ng mga tao para ma-reveal po yung katotohanan. Ang Diyos po ang naglapat, siya po yung author, siya po yung gumamit ang Diyos para maipahatid po yung truth para sa atin. God is also the architect of all truth. When we talk about architect, alam naman po natin yung work, yung trabaho ng architect. Sila po yung nagpaplano, nagde-design ng mga bahay, But then again, when it comes to the truth, ang Diyos po natin ang siyang designer. He's the architect of truth. And also, if we remember the verse, John 14:6, He said, I am the way and the truth and the life. I am the truth. Meaning, si Jesus po yun. Siya po yung totoo. Pinanggagalingan ng katotohanan. Siya po yung daan ng katotohanan. At siya ng katotohanan, at siya yung totoo. Lahat ng sinasabi niya po ay tungkol lang sa katotohanan. Alright? Then Jesus Himself is the incarnation of truth. Meaning, ng ating Diyos mismo ay nagkatawang tao para sa katotohanan. Para i-testify kung ano ba yung talagang totoo. Ano bang mangyayari sa isang tao kapag hindi nagtalima dun sa katotohanan. So, kaya mahalaga, mahalin natin, yakapin natin ano yung totoo.
Okay? At ipaalam natin kung ano ang totoo. Siyempre, kung mahal natin ng iba, ipaalam ang katotohanan sa iba sa buhay. Okay? Then, also, if the Lord or God is the source of all truth, then as according to John 14:17, ito po yung sabi niya, Jesus identifies Him as the Spirit of Truth. Sabi niya 14:17, siya, meaning si Lord, ang ating Panginoon, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So ano po yung nakita po natin dito? Yung Godhead of Truth. Si Jesus, siya po yung author of truth o ang Diyos mismo. Nakita po natin yung word na Godhead, narinig niyo po yun. So it means Godhead of truth. Truth, it means Trinitarian. When we talk about Trinitarian sa Christian doctrine of teaching, so Trinitarian means it is a teaching about God is triune God. Meaning po noon na ito, that God revealed Himself to be three co-equal, and co-eternal persons. Like for instance, when we talk about truth, ito po yan. Ang Diyos Ama natin ay katotohanan. Ang Diyos Anak ay katotohanan. Ang Diyos Espiritu Santo ay katotohanan. And they are all the source of truth and the standard of truth. Okay? Kaya, Triune God, Trinity. So, God the Father is the author of the truth. Jesus is the preacher of the truth. Preacher. Nakita po naman natin sa Bible, sa New Testament, pinahayag niya, pinaalam niya yung katotohanan nung magkatawang tao siya. He preached the truth. Ano ba yung totoo? Kaya sabi niya, sabi ni God the Father, listen to Him. Listen to my beloved Son. Kasi dala niya yung truth. Nasa kanya yung susi ng katotohanan. Ano po? Kay Jesus, kay Lord. Ano po? And then the Spirit is the illuminator of the truth. When we talk about illuminator, siya yung nagbibigay ng emphasis o ng liwanag dun sa katotohanan. Without that power, labo ng words, ano? Hindi natin masyado maintindihan. But by the power of the Holy Spirit, serving as the illuminator of the truth. I remember nung ako po yung nag-aaral pa, mga kapatid, gumagamit po kami ng microscope to see some specimen sa mga cells or tissues ng mga organic thing. Pero dahil nga po meron po doong reflector serving as illuminator, na kapag tumama po doon yung light, tatama po doon, mag-iba-bounce back po niya doon sa specimen at nakikita po namin. Nakikita po ng student. So, ganun din po yung trabaho ng Holy Spirit, right? The illuminator of the truth. That's why in our reading sa Bible, we have to ask the power of the Holy Spirit to teach us, to give us light. Because the Word of God is the truth and the light for us. Okay, so ito yung isang example, illustration, ano. And then also, God is the sole determiner of the truth. Kumbaga, ang ating Diyos, ang siyang tanging nagpapasya ng katotohanan. Ang Diyos. Sabi ni John Calvin, when the Bible speaks, God speaks. Yes. Kaya mainam na, if you want to hear the word, the voice of God, basahin natin sa sarili natin ng malakas yung word of God, yung kanyang sinasabi. And we will hear His very voice, the voice of God. When the Bible speaks, God speaks. Okay? Alright. When we talk about the truth, it matters like, kunwari, kung ano man ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kasalanan, kunwari, kung ano yung kinasabi niya sa Bible, sa Word of God, ay kasalanan. Okay? Kung ano sinasabi ng ating Diyos patungkol sa aligtasan o salvation, tungkol yun sa aligtasan. Okay? Kaya importanteng malaman, basahin, alamin, pag-aralan, what is the truth? Kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon o ng Biblia patungkol sa kalangitan o sa heaven, talagang tungkol sa heaven yun. Alright? Kaya mainam na alamin kung paano makakapasok doon. Alamin, hindi lamang basta kung ano yung merong bagay doon, kundi alamin kung anong nasa likod ng katotohanan ng mga konseptong ito pagdating sa katotohanan na dala ng salita ng Diyos. Alright, ganun din naman, pagdating sa
kung anong sinasabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng Biblia, pagdating sa hell, sa impyerno, mainam ding malaman kung ano ang kahihinatnan ng mga taong, yung mga tao na kailangan ni malaman yung truth. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ipapatuloy sa mali, malalaman natin kung ano sinabi ng Diyos pagdating sa mga naugnay na nabanggit ko. Hell is real, sabi nga. Kaya kailangan alamin paano makakaiwas dito. Alright, so yun po yung ilan sa mga examples po natin with regards pagdating sa mga bagay na talagang nagmamatter dun sa katotohanan. Alright? Then, in Romans chapter 3 verse 4, akin pong nakita lang yung verse. Sabi ni Paul, and he write this verse, sabi niya, let God be true, though everyone were a liar. Sabi niya, ang Diyos ay tapat. Of course, yung lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos ay dahil yung sa katapatan niya. Sabi niya, ang Diyos ay tapat at totoo. Sabi, kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Alright, so yun po yung binanggit po ni Paul. At talaga namang totoo, yung salita niya ay talagang tapat sa atin, talagang totoo yung kanya sinasabi. And God also is the highest arbitrator of all truth. It means He is the judge of all the truth. Okay, siya po yung talagang pinakamataas na namamagitan or arbitrator sa lahat ng katotohanan. Kaya mahalaga po yun na maunawaan po natin the truth from God. That's okay. Number 1, yun po yung number 1 pa lang. That is truth. Truth is what? Truth is divine. Truth is divine. The second one, truth is absolute. When we talk about absolute, meaning total, complete, and perfect, ito ay kompleto na, ito ay buong-buo na, ito ay perfect. Walang labis, walang kulang. So this is the truth. Truth is absolute. That is to say that the truth of God reigns as being the highest authority or power. Ito ang may mataas na kapangyarihan. Hindi lamang sa buhay po natin, kundi sa lahat. Sabi nga, sa mundo natin, or even sa church, everyone must yield to the truth. Ibig sabihin, kailangan ay magpasubmit dun sa katotohanan, dun sa word of God. When you hear the word yield, mahalaga po yun, Alala ko po, pagka nasa daan ka po, nasa driving time po, halimbawa, ta-travel, may makikita po kayong symbol na yield. Small triangle na red triangle. So it means, kapag may nakita tayong symbol na ganun, ay bigyan natin ng daan yung mga sasakyan. Hindi tayo pwede basta pumasok doon sa lane. Kasi pag hindi natin napansin, pumasok ka doon, pwede ka mapahamak. So everyone, totoo naman dapat, submit the truth. Truth is total, complete, and perfect. It is absolute. Ganun po kahalaga yung katotohanan, Kaya kailangan yung katotohanan ay manaig. The truth must prevail, sabi nga natin sa English. Truth must prevail over emotion. Hindi lang basta emotion lang, dahil mahal natin is talagang emotion lang, Hindi lang puro emotion, kundi kailangan kung ano yung totoo. Alright, so truth must prevail. Kung halimbawa, meron tayong wrong relationship, maling relasyon, itigil na natin yun, kasi kailangan mag-stand tayo dun sa truth. Truth must or shall prevail. So yun po yung katotohanan, na ang salitang katotohanan, ito'y palaging may unang salita at may panghuling salita sa lahat ng bagay. The truth is sovereign. Ito'y makapangyarihan na itong katotohanan na ito. The truth is exclusive. When we talk about the word exclusivity, yung katotohanan na ito is restricted or limited. It is not general or not broad-ranging or not inclusive. Kaya sinabi ni Lord, I am the way, the truth. So meaning, lahat ng katotohanan lamang ay galing sa Kanya. I am the truth, the way, and the life. Exclusive, Kanya lang, So yung katotohanan na ito ay sa Kanya natin makikita. So hindi lahat ng sinasabi ng mga nagtuturo
particularly yung mga sa mga religion, hindi yung katotohanan ay manggagaling kay Buddha, kay Allah, kay Muhammad, kay Kibuloy, hindi rin po doon, kundi sa kanya lang. Kaya kung merong tao nagtuturo sa atin na hindi po ito galing sa katotohanan, ay wag po nating pansinin, wag po nating pakinggan. Mahalaga po yung katotohanan na sinabi po ng Word of God. Kaya sabi niya, I am the way, Jesus is the only way, the way, the truth, and the life. Kaya exclusive. So ganun po yung halaga po nun, exclusive. The truth is exclusivity of the truth. Truth is absolute. Yun po yung pangalawa. So what else is this? Ito po yung yung additional information po doon, The truth is discriminating. The truth is discriminating. When we talk about the word discriminating, it means classifying, it might distinguish. Maaari po niyang i-identify, ma-distinguish between what is right and what is wrong when it comes dun sa truth. At yung katotohanan na ito ay hindi pwedeng parehas na kasama si mali at si tama. Mali at sa tama, yes. Kaya po niyang i-identify po yun, Kasi kaya nga po may truth, may standard po tayo, Then, the truth is never conditional. It is unconditional. Ito'y animoy katulad ng patalim na gumuguhit ng isang linya, okay, na nagpapakilala sa pagitan kung ano ang banal at kung ano ang hindi banal. Alright? At lahat ng labas at lahat ng wala sa katotohanan ay kasinungalingan o kamahalian or it is false. Kaya importante naka-align lahat ng bagay saan? Sa truth. What is the truth? Una, ang sabi, truth is divine. Truth is absolute. Number 3, truth is objective. Yes, truth is objective, meaning ito po ay may layunin. Truth is propositional. Meron po siyang talagang specific words na merong specific meaning. Kaya objective. Bawat titik, bawat salita, bawat verse, bawat aklat ay may kaugnayan sa bawat isa, na merong may mga kahulugan. May mga pagkakataon na hindi natin, may mga instance, ang hirap unawain yung verse na ito, sapagkat yung verse na ito ay maaaring ang kahulugan niya ay nakasulat sa ibang bahagi ng aklat. Okay? Kaya hindi lang basta plain reading at naka-steady lang po yung pagbabasa doon. Maaaring yung mga meaning niya ay nakalagay sa ibang aklat. I mean, sa Bible, 66 books. 39:27, New Testament, Old Testament, Old Testament, New Testament. So, yun po yung truth, Then also, truth. The truth is rational. When we talk about rational, it requires our mind to think and to pursue knowledge of the truth. Makatwiran po yung katotohanan, nangangailangan po ito ng ating isip na kailangan ay mag-isip. Okay? Na alamin at ituloy yung kaalaman ng katotohanan. Hindi po tayo tumitigil humihinto sa mga bagay na natutunan natin noon nung nakilala natin ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo doon sa katotohanan. We are growing and growing in grace of the truth and the knowledge of our God. Alright? So, importante po yun. Para sa ating, syempre, yung mga bagay na masunod natin patungkol sa Diyos is knowing what is the truth. Of course, in our salvation, kung hindi natin malalaman yung mga bagay na totoo, hindi tayo mababorn again, hindi tayo magbabago, hindi tayo mag-a-adjust, right? Hindi tayo matatransform. So, ganun po kaginto. Ka-importante po yung truth. Okay? More than gold. Kung ating pong titingnan. So, that is the truth, The truth can be analyzed. Itong katotohanan na ito ay talagang maaari nating suriin, tingnan, alamin. We are just like the Berean Christian sa New Testament, sa Book of Acts. Berean Christian. Nang lahat ng mga tinuturo sa kanila, sabi, pinag-aaralan nila, sinusurin nila kung totoo o hindi. Ganun din sa atin, sinusuri natin yung totoo. At kailangan suriin. Hindi basta tanggap lang ng tanggap. Baka mamaya yung kinakain natin lason na pala. Okay, so importante po to know the truth.
to learn the truth, to declare the truth, to share the truth. Okay, the truth is to be learned. Basic po yun, the truth is to be learned. Parang course 101, kailangan alamin, pag-aralan. Natural. Kahit po kailangan mag-aral. Being born again, di po tayo dapat na stagnant po sa pag-aaral, Kaya pinag-aaralan the truth. The word of God. The truth is to be believed. So, hindi lamang basta nalaman natin. Basically, ginagamit, inaaral, ina-apply din po natin. But then again, the truth is to be believed. Kailangan paniwalaan. Kailangan strong yung conviction ng heart natin na paniwalaan, tingnan, panghawakan, panindigan. Yung katotohanan, yung truth. Okay? Dapat itong paniwalaan. The truth is not determined by feelings. Na hindi ito pwedeng alamin itong katotohanan nito sa pamagitan lamang ng ating damdamin. Hindi damdamin ng iiral. Kundi yung ating isip puso mula sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kaalaman, katotohanan para sa atin. The truth is based upon objective facts. The truth is always the truth. Yes, yun po ay common at very essential po sa atin, na katotohanan ay palaging, at ito'y mananatiling katotohanan. Hindi na po pwedeng mabago. Sapagkat ang Diyos natin, He is an immutable God. Sabihin po nun, He is the God before, at the present, and in future. Immutable, hindi po nagbabago. Same thing sa Word of God, sa katotohanan, hindi po ito nagbabago. Alright? So, yun po yung katotohanan. What is the truth? Sabi ni Pilate, nandun yung pagdadoubt niya, Pero sa atin, as a Christian, when we know the truth, we have to stick with the truth. Not only our feelings, So, what else? For the last, okay lang po ba mga kapatid? Pangapat, truth is singular. Singular, it means, meron po itong kaisahan. Isipin po natin itong example. Para po itong isang pinagsama-samang piraso ng katotohanan na inilagay sa isang katawan ng katotohanan. Alright? May kaisahan. And this truth, yung bawat isang katotohanan na ito, never contradict itself. Yung sinabi ng Book of ng Genesis, hindi niya pwedeng i-contradict yung sinabi sa Book of Revelation. But instead, they support each other. Yung bawat katotohanan, sinusuportahan niya ang bawat isang katotohanan mula sa Diyos. Naalala niyo po ba? Sa ating Bible handbook, Genesis. So doon po makikita natin yung kung paano talaga nagsuportahan ng katotohanan na yun. And they never contradict, or it never contradicts itself. Alright, then what else? So ang lahat ng katotohanan is like one system, revealed the truth. Okay, ganun po yan. Isang sistema ng katotohanan ay inahayag ang katotohanan na ito. And no one truth ever cancel out another truth. Hindi po pwedeng sabihin ng isang katotohanan na ito na patigilin o ihinto, cancel out yung isang truth. Alright? Because the Bible itself, the Bible is interpreted by another part of the Bible. Gaya po ng binanggit po natin kanina. That this truth is wherein interpreted from one verse, or from one verse to another verse of the Bible. Kaya yung Bible, sabi nga nung isang great preacher, para sa akin si John MacArthur, sabi niya yung Bible interpret by the Bible. Yung Word of God ini-interpret mismo ng salita ng Diyos. And they never cancelled out each other. Okay, so yun po yung katotohanan. So ano po yung hinihingi sa atin ngayong gabi sa challenge? Yung natutunan po natin marahil ngayon is kung paano tayo mag-response dun sa truth. Kung alam natin yung truth, paano tayo as a Christian will react. Positive response, of course, dun sa katotohanan na ibinibigay po ng Word of God sa atin. Okay, so mahalaga po yun to know the truth, to learn the truth. What is the truth? Okay. So hanggang na lang po mga kapatid, and hopefully you find something about our discussion tonight. Sa ating pong pangwakas, tayo po'y manalangin.
I will lead the prayer. Lord, Father God in heaven, we thank you, we bless your name. Thank you for the truth that you reveal to us from you, from heaven. You are a holy God, the Son of God, that your nature is beyond. Panginoon, salamat po sa napakabanal mong salita na bawat katotohanan na tumimo sa aming puso, sa aming isip, talagang lumagos sa aming espiritu at sa aming kaluluwa. And this truth, ma-reveal po sa bawat buhay namin in reality. Lord, our prayer na samahan po kami palagi araw-araw. Paunlarin niyo po ang aming kalaman patungkol sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito na lang po mga kapatid. And God bless everyone. Glory to God po.